Sige po, tayo muna ay himingi ng basbas sa Panginoon. Let us pray. Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkataon na kami sama-sama upang pag-aralan po ang iyong mga salita. Panginoon, samahan niyo po kami. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang magpaliwanag. Inihintrances, Panginoon, na hindi namin maintindihan yung mga salita. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Patuloy po namin tinataas ngayong umaga na ang bawat po makikinig ay ma-encourage kami, Panginoon, na patuloy pong magpala sa iba, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang aming panahon. Panginoon, kayo po ang magpala. Basagin niyo po, Panginoon, yung bagyo. Patuloy na ito'y humina, Panginoon, at hindi po marami ang masalanta. Salamat po, Panginoon. Dasamo dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Alright, good morning po sa ating lahat. Yan. Excited ba kayo sa ating lesson ngayong umaga? Ang ating pong lesson ay patungkol po sa pagpapatawad. Generous giving. Ayan, sige po. Alright, so ang ating pong lesson ay patungkol po sa giving. Yung concept po ng pagbibigay, ayan po ay katulad ng pagbibigay ng Panginoon, no? Kasi tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makasama sa kanyang pamilya through Jesus Christ. So ang Panginoon muna ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Kaya yung pagbibigay yan ay karakteristik ng Panginoon. So, ikaw bilang anak ng Diyos, dapat nakokopya natin yung karakteristik ng Panginoon. Yung pagbibigay, no? Ito po ay, kumbaga ang Panginoon ay nag-set ng ultimate example for us believers to follow. The act of giving, hindi lang yan ay transactional or ito po ay commitment, no? Hi! na our expression ng pagmamahal natin sa Panginoon, no? Gaya nga ng nasasabi, di ba? Na kapag, anong sabi ng Panginoon? Love your neighbor as you love yourself, di ba? Ganon. So, pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan sa pagtulong sa iba. Alright? Yung pong binasa natin kanina, yung pong Malakay 3, nilagay ko ata dyan, Malakay 3:7, no? And sabi riyan, ever since the time your forefathers have torn away from my decrees and have not kept them, return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you asked, how are we to return? Sa 8, yan. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you asked, how do you rob you in tithes and offering? So, kailangan natin maintindihan yung konteksto ng bakit niya sinabi. No? Yung pong Malakay 3:10 o Malakay 3 verse 7, yan po ay kailangan natin tingnan yung si Nehemiah. Si Nehemiah po at saka si Malakay, they were contemporary. Ibig sabihin ng contemporary, sabay sila sa panahon nila. Si Nehemiah ay isang gobernador, si Malakay naman ay isang propeta. Pareha silang naglingkod during those time. Yun ang ibig sabihin ng contemporary. Kasabayan, ibig sabihin. No? Iba lang ang functions nila. So para natin maintindihan, balikan natin yung binasa natin kanina. Yung pong responsive reading natin. Si Nehemiah ay during those times na bumalik siya sa Jerusalem, siya ay re-institute niya yung pagbibigay. Or para matulungan yung mga Levites at saka priest
During those times kasi, walang parte ang Levite saka priest. Ang trabaho lang nila ay mag-minister sa templo. Yun ang functions nila. Wala silang hati sa lupa. Sila ay binibigyan lamang. No? So, ang ginawa ni reinstitute niya yung patungkol sa tithes and offerings sa templo. Diba? Ang sabi ron sa, ano bang version? Nehemiah. Yan. Nehemiah 10 verse 38. Yan. Ang sabi riyan, a priest is descended from Aaron is to accompany the Levites when they receive the tithes, and the Levites are being a tenth of the tithes up to the house of our God to the storerooms of treasury. Is it 38? 39. The people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain. So, ibig sabihin, magdadala sila yung kanilang pangkasampung bahagi ng kanilang mga inaane ay dinadala o nagbibigay sila ng 10th part, new wine and oil to storeroom where their articles of the sanctuary are kept, where the ministering priests, the gatekeepers, the singers stay. He will not neglect the house of our God. So, ibig sabihin, yun ang trabaho nila. Wala silang pagkakitaan na iba. Kundi, yun lang sila sa templo. Gagawin nila yung mga pinapagawa bilang pare, sabi dyan, mga awit, Levites, priest. Nung ni-institute ni Nehemiah yon, nanangako ang mga Israelites na susundin lahat nung inutos sa kanila ng Panginoon. Kaya lang, nung bumalik si Nehemiah, pabalik doon, saan ba si Nehemiah? Naging leaders? Anong trabaho ni Nehemiah? Cupbearer. Saan siyang lugar? Sa Babylon. But during those times, ang bansa na naghahari na or pumalit sa Babylonia ay Persia. Ano nga yung Persia ngayon? Iran. So, nandiyan pa rin yan. Yung binabanggit ng Bible na mga lugar ay nandiyan pa rin hanggang ngayon. Alright? Ang sabi doon sa Nehemiah 13 verse 10, I also learned that the portions assigned, ito na yung time na bumalik, no? Bumalik siya sa Persia, tapos bumalik ulit sa Jerusalem. I also learned that the portions assigned to Levites had not been given to them. And all the Levites and singers responsible for the service had gone back to their own fields. So, ano nangyari? Dahil hindi binibigay ng mga Israelites yung ikasampung bahagi doon sa mga workers sa temple, bumalik sila sa nagtrabaho sila. Kasi bakit sila nagtrabaho? Patay sila. Wala silang makakain. Wala silang maipapakain sa kanilang pamilya. So kaya, ang sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon, bring the whole tithe into the storehouse, so that there may food in mine house. So nagalit ang Panginoon sa mga Israelites. Can you imagine? Kasi ang trabaho ng priest or Levites is to teach the people of Israelites about God. Yun ang trabaho nila, to educate yung pong mga Israelites about God. Can you imagine kapag hindi nila ginawa yon, ano mangyayari sa bansang Israel? Tatalikod sila sa Diyos. Sa henerasyon na susunod, hindi nila alam kung sino ang Diyos. Yung pa lamang mayroon na nagtuturo sa kanila, marami na ang tumatalikod sa Diyos. Maraming hindi sumusunod sa Diyos. Nagdi-disobey sa Diyos. So ang trabaho nila is to teach
God's way. So, anong matutunan natin ngayon? Maaring sa panahon natin ngayon, matagal ng panahon itong tinuro sa kanila, mayroon pa rin tayong matutunan. Di ba? Paano ba natin may apply ang mga katotohanan ito? Na patuloy natin, kahit na ito'y pangyayari sa Old Testament, ma-apply pa rin natin. Tandaan natin na ang Old Testament ay nandiyan yan para sa ating ikakatuto. Yun ang sabi ng Bible. Para maging gabay natin na huwag natin gayahin yung nangyari doon sa mga Israelites. Di ba? Ang nangyari kasi, pinapriority nila yung kanilang mga sarili. Now, it does not, hindi naman masama yung papapriority nila yung mga sarili nila. Kaya lang, yung priority nila, it does not mirror the priority of God. Di ba? Hindi yun ang priority ng Panginoon. Kapag pinariority natin ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, kapag binigay natin yung best natin sa Panginoon, inuna natin siya, may kaakibat po yan na pagpapala. Di ba? Binigyan natin siya ng halaga. Di ba? Naalala niyo yung verse, di ba? Yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Hindi lang yan sa nakilala mo ang Panginoon. Yan po ay kabuuan patungkol po sa kaharian ng Diyos. Yung pagsunod sa utos niya. God promises us or to bless us and meet our needs if we put Him first in everything we do. Tama ba? So the Israelites, kaya sila napagalitan ng Panginoon, mabigat yung punishment sa kanila, you are cursed. Kasi nakalimutan nila yung obligasyon nila sa Panginoon. Tama ba? So ngayong umaga, makikita natin or malalaman natin yung status natin, yung relationship sa Panginoon. Kasi ang pagbibigay ay ano po yan, heart issue. Diba? Kung maayos ang relationship mo sa Panginoon, normally, masaya ka nagbibigay sa Panginoon. How can we give in a way that honors God? Diba? So, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga, Be a Generous Giver because we have a generous God. Diba? So, how can we give generously to God instead of robbing Him? Una, focus on your relationship. Focus on your relationship. Ang sabi doon sa 7, mula sa mga araw na yung mga pinuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin. So ang kasunduan nila, nangako ang mga Israelites doon sa Nehemiah, binasa natin kanina, sundin lahat yon. Kaya lang, nung bumalik si Nehemiah sa Persia, pagbalik niya, hindi nasunod. Kaya ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ako'y manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manumbalik? Manumbalik. So nirebuke ng Panginoon ang Israelites. Sabi niya, return to me. Magbalik loob sa Panginoon. Yung pong return to me, na sinasabi, ang katumbas po niyan sa original na translation is repent. Repent. Manumbalik kayo sa akin. They needed to change something because they are heading in the wrong direction. Hindi na sila sumusunod sa inuutos ng Panginoon. Yung pangako nila na sumunod doon sa utos ng Panginoon.
Notice po yung salita ng Panginoon, return to me. Hindi diyan sinabi na return to me and give your tithes. Manumbalik kayo sa akin. Because the problem with giving or tithing is nandito. Ayusin niyo muna yung relationship sa Panginoon para hindi mabigat yung pagbibigay. To obey. Kasi pag maayos yung relation natin sa Panginoon, hindi po mabigat ang pagbibigay. So yung problema nila, hindi yung pagtatides eh. Yung problema nila, yung relationship sa Panginoon. Yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Because they love other things than the things of God. Pero kung mahal mo ang Panginoon, I don't think so, na yung pagbibigay natin ay mabigat. Tama ba? Ang sabi po mahalaga po sa Panginoon ng relationship eh. Ang sabi sa Matthew 5:23, therefore, if you are offering your gift at the altar and there, remember that your brother has something against you. 24, leave your gifts there in front of the altar. First, go and reconcile to your brother. So nakita niyo po, yung gifts natin, yung tithes natin kapag masakit sa kalooban natin na ibigay yon or may something ayaw ng Panginoon ng ganon. Gusto niya masaya ka ng bibigay. Hindi masakit sa kalooban. Tama ba? Hindi po pera ang issue eh. Ang issue po natin yung the way, yung issue ng puso natin. Diba? Let's take this example, no? Ito pong 2 Corinthians 8 verse 1. 2 Corinthians 8 verse 1. Ngayon nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapaghihatian, ng kasaganaan, ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kagandahang loob. Ako'y makapagpatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayanan at higit pa sa kanilang makakaya. For, nakikiusap sa amin. Take note the word, nakikiusap sa amin ng matindi. So sila yung mga tao na hindi na kailangan sabihan, oy, magbigay ka. Sila nakikiusap na makapagbigay. Wow. Matindi, sabi diyan, nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya ng pakikibahagi sa paglilingkod sa mga banal. 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan. Kasi nga, mahirap sila eh. Sobrang hirap nila. Kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa mamagitan ng kalooban ng Diyos. So ano ang sekreto? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. So yun pala ang sekreto, no? Ibigay muna natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Di ba? Para hindi masakit or hindi tayo mahihirapan magbigay. 5, ito ay hindi tulad ng aming inaasahan, kundi ibinigay mo nila ang kanilang sarili sa amin. Alright? So yun ang sikreto, mga kapatid. Kapag tayo ay talagang isinusuko natin ang buhay, willing tayong sumunod sa Kanya, hindi po mabigat ang pagbibigay. Iyan ay kusa. Ikaw pa ay nagpipilit. Tingnan po natin ito. Luke 19 verse 8. Ito po yung kwento kanina ni Pastor Cesar, no? Si Sakeo.
Sabi riyan, si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng mga pag-aari ko ay ibibigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may nakuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 40 ulit. 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak ni Abraham. So na-experience ni Zacchaeus yung pag-ibig ng Panginoon. At handa niyang ibigay lahat ng kanyang kayamanan. 4 na beses. Sabi niya, kung meron akong nadiskumpiyado na tao. So, kailangan natin ma-experience yung pag-ibig ng Panginoon. Para natin maintindihan yung agenda ng Panginoon. Kasi pag hindi, talagang mahirapan tayo magbigay. Di ba? Yan sabihin natin, nung pambihira ako, nag-overtime. Ako naghihirap. Tama ba? So, kailangan natin maintindihan na ang Panginoon, di ba? Yung relationship natin sa Panginoon, yung kaligtasan na inalay ng kanyang anak, kailangan natin makita yon ng araw-araw. We need to experience the gospel every day. Para hindi tayo mahirapan magbigay. Ito po ay medyo talagang ang pagbibigay, medyo talaga yan eh. Kumbaga, atras abante. Talagang nahihirap talaga. Lalo na kapag wala ka. Pero ang sabi po sa Bible, tanggalin natin yung pera. Ang sabi doon sa John, o sa Matthew, sinabi ni John na kung may 2 kang cloak, ibigay mo sa iba. So, hindi po issue ang ang pera. Ang issue po ito. Yung puso po natin. Kapag maayos po ang puso natin, hindi po magbigay. Right? Pangalawa, understand that God owns everything. Understand that God owns everything. Ang sabi po riyan sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Understand that God owns everything. Ano lang dapat tayo? Steward. Ano yung steward? Little? Manager. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4 verse 2, it is required that who have been given a trust must prove faithful. Ang isang manager o katiwala ay kailangan tapat sa kanyang amo. Leviticus 27 verse 30, lahat ng 10 bahagi ng lupain, lahat, everything. Leviticus 27. Di ko ba nilagay dyan? Leviticus 27:30. Lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Leviticus 27:30. Even yung hangin na hinilalanghap natin, yan po ay sa Panginoon. Magkaano ang ngayon? Yung oxygen tank. Magkano? Laman.
Pero yung halaga, 1.5, mga 2,000, tinek ko sa Lazada, 2,000 eh. Maliit lang yun. Sabi ng siyensya, depende daw sa katawan natin yung dami ng hangin na kailangan natin sa laki ng katawan. Ang isang tao ay kaya niyang kumonsumo ng isang tangke sa isang araw. So, kwentahin nyo. Every day. Ang ginagastos sa iyo ng Panginoon ay 2,000. Every day. Can you do the math? 365 times 2,000? Magkano yun? Million ba? Ilang taon ka na ngayon? Wow. Ganon kabuti ang Diyos natin. So, kailangan makita natin yon na even yung hangin na hininga natin ay sa Panginoon. Ang laki ng ginastos ng Panginoon sa atin. Alright, paano ba tayo magbigay? Sabi sa 1 Corinthians 16 verse 1, now about the collection for God's people, do what I told to the Galatians churches to do. So 2, on the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come, no collection will be have to make. So paano daw tayo magbigay? According to, ano sabi riyan? According to his income. Kung ang income mo ay malaki, may business ka, normally dapat you're expected to give more. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, the more na binibigyan ka, the more is required. So yan ay pasasalamat, no, sa Panginoon dahil pinagpala ka niya. 2 Corinthians 9:7. Each man should give what he has decided in his heart. Ito pa yung pagbibigay, hindi po ito tithes ha. Decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So you need to decide. Yung hindi ka nabibigatan, yung hindi masakit sa iyo. Di ba? Kasi ang importante sa Panginoon, yung attitude nung nagbibigay. Believers should give cheerfully. Hindi yung nagmamaktol. Tama ba? Alright. 2 Corinthians 8 verse 7. Ngunit, yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasibagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. Ano yung biyayang ito? Yung pagbibigay. Ang sabi ng Panginoon. Sabi riyan, sumasagana sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman. So kasi yung mga Corinthians people, wala talaga silang, kumbaga, kusang loob ng pagbibigay. Kaya yung 8:7, yan ay encouragement sa kanila. O tingnan mo yung Macedonian Church. Kahit sila'y hindi ganong kayaman, pero kayo, mayaman kayo sa pananampalataya. Mayaman kayo sa pananalita. Magaling kayo mag-speech, makipag-usap. Sa kaalaman, lalo na.
sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayong sumagana sa biyayang ito, sa pagbibigay. Ito ay advice ni Pablo sa mga church ng Corinthians. Mayaman po sila eh. Mayaman silang bansa. Yung Corinto po, Corinthian church, mayaman po. Kaya lang yung eagerness na magbigay, hindi na sa kanila ituro. Hindi na i-Sunday school. Di ba? And sabi ron sa 8, no? Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos. Ngunit, aking sinusubok ang pagiging tunay ninyong pag-ibig kapag inahambing sa kasigasiga ng iba. Sinusukat ni Pablo yung pag-ibig sa gawain ng mga taga-Korinto. So pag nagbibigay tayo, yan ay pagpapakita natin sa pag-ibig sa Panginoon. Masigasig sa pagbibigay. I like the words na nakikiusap pa sila na makapagbigay. Why? Kasi yun ang sikreto ng Panginoon na papabadaanin niya yung pagpapala niya. Tama ba? Pag madamot ka, madamot din sa iyong Panginoon. Because it is not His character. Meron ba akong anak na madamot? Diba? We have to copy what our Father's character is. Number 3, we need to act on God's command. Kailangan natin sundin yung kanyang salita. Sabi riyan, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. This is the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour you out so much blessing that you are not have room enough for it. So, yung kanina, ano yung reason bakit sinabi niya ito sa mga Israelites? Dahil nakalimutan ng mga Israelites ang kanilang obligasyon. In short, hindi sila tapat doon sa kanilang mga pangako sa Panginoon. Kasunduan po kasi yan na sige, magbibigay kami sa templo ng Panginoon. Kasi kailangan kumain yung mga workers ng Panginoon. The Levites and the priests and the Israelites, the singers, yung mga nasa templo. So, dahil hindi na ibigay yung tamang para sa kanila, anong nangyari? Lumabas na lang sila sa templo. Nagtrabaho na lang sila. Ayun o, mabigat, no? Maraming priorities na alright? So, yung purpose po ng tithes is to support financially doon sa manggagawa sa templo during those times. So, ganun din naman sa atin yung panahon natin ngayon. Di ba? To support yung gawain ng iglesia. Mga workers, mga missionaries, yan ay tulong para sa kanila. Alright? Pero kaya nga lang, sabi doon, di ba? Slides please. Dito, nagkalimutan. Ang sabi riyan. I also learned that the portions assigned to the Levites had not been given to them, and all the Levites and singers responsible for the service had gone back to their own fields. So anong sinabi ni Nehemiah sa 11? So I rebuked the officials and asked them, why is the house of God is neglected? Then I called them together and stationed them at this post. So inayos niya uli. O balik kayo.
Kasi nga, napabayaan. Di ba ba? So yun yung kapag hindi natin na tugunan yung pangangailangan, trabaho na lang sila. Pero si Pablo, iba yung pananaw niya. Dahil nga, kapag ang Kristiyano ay tapat sa pagbibigay, ang sabi niya, I have received. Ang sabi doon sa Philippians 4:18, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts of sent, the fragrant offering, acceptable sacrifice, pleasing to God. So yung sitwasyon ni Pablo, siya ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi he is amply supplied. Dahil nga yung mga churches na sumusuporta sa kanya, hindi nagkukulang. Sila'y namimilit na tumulong. Wow. Sana ganun ang makikita natin picture, no? Sa bawat Kristiyano. Na willingness na magbigay. Alright? Tithes is a form of worship. Tithe is a form of worship. Ang sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, then your barn will be filled to overflowing, and your vats brims over with new wine. Honor the Lord with your wealth. So, pag nagtatides tayo, ino-honor natin ang Panginoon. At isa sa mga, isa rin, no? Ang tithes din ay doon natin kinukuha yung tulong sa iba. Yung sinasabi nating benevolent. Di ba? So, huwag niyo isipin na yan ay sahod lamang ng mga pastor. Wala nga eh. Di ba? Baka sabihin nyo, naubos na ni pastor yung pera ng LSBC, no? Sabi ni pastor, ikaw na lang magpastor. Sabi ko, wala akong pang-abono, pastor eh. Di ba? Benevolent, no? Yan. So doon napupunta, no? Sa manggagawa. Alright? Ano yung una? So malagay yan, relationship, no? Pangalawa? And then, 3. Oh, last one. Mabilis tayo. Number 5. 4 pa. Lalaktaw na, no? We must understand that God discipline unfaithful givers. We need to understand God discipline unfaithful givers. Sabi sa Malakay 3 verse 9, kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat tinakawan ninyo ako ng inyong mga inyong buong bansa. Sa 11, aking sasawayin ang mananakmal. So pag hindi tayo nagbigay ng tithes, baliktad yung mangyayari. Pipistihin tayo. Sabi na yan, ang aking sasawayin ang mananakmal. Ano ba yung mananakmal? Balang, di ba? Yung 10 plagues. Yung mga uod. Kapag hindi tayo nagbigay ng tithes, ang aanihin natin, puro uod. Di ba? Yan ang problema. Sabi riyan, kahit hindi sirain ng mga bunga niyong lupa at ang inyong mga puno ng ubas ay parang hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon, mga hukbo. So, ganun, no? Ganun ka
So, hindi ko na kailangan ipaliwanag siguro to. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, alam nyo na yung mga consequences. So, bahala na kayo na mag-decide. Hindi, subukan nyo. Para malaman, di ba? Na kapag hindi tayo tapat sa Panginoon sa ministry ng pagbibigay, I don't know. Alright? Next, God's rewards a faithful givers. So ito yung gusto natin, no? Reward. Ayaw natin ng pinaparusahan tayo. So kailangan natin magbigay talaga. Di ba? Sabi riyan, ayan, binasa natin kanina, di ba? Bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. This means this is the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour you out much blessings that you will not room have enough for it. So, there's a blessings. Pag tayo po ay generous na nagbibigay, hindi mabigat sa atin, although yan ay inutos ng Panginoon na magbigay tayo ng ating mga ikapo. Pero pag ang puso natin ay maayos, yung relationship natin sa Panginoon ay maayos, mayroong pagpapala na sinasabi. Pag tayo ay sumunod, di ba? Ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Maaring makahanap ka ng maayos na trabaho. Di ba? Maaring makahanap ka ng trabaho na may komisyon. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Di ba? Maaring ipromote ka bilang manager. So yung, ang tawag doon? Yung increase ay nasa Panginoon. Di ba? Kapag tapat ka sa Kanya, sa mga, di ba? May pagpapala. Sabi doon sa 12, then all the nations will call you blessed, for your be a delightful land, says the Lord Almighty. Sa 12. Yan. Ano yung sinasabi riyan? Blessed, before you will be a delightful lands, says the Lord Almighty. Ano yung delightful lands? So sa kanila kasi, ano sila eh? Ang tawag doon? Agricultural land. Pag delightful land, ibig sabihin, pwedeng pagtaniman ang kanilang mga lupa. Pag nagtanim ka ng isang butil ng palay, 10 ang tutubo. Maraming uhay. Uhahay. Tama ba? Noon, hindi uso ang pesticides eh. Ang Panginoon na nagtitake care doon sa ano nila eh. Sa crops. Iniingatan, yun ang sabi dyan. I will prevent the devourer. Mananakmal. Di ba? Kasi ano sila eh, agricultural. So kapag yan ay dinatnan ng bagyo, ubos lahat yan. Di ba? Kagaya nung nangyari sa amin, paani na. Kailang tinira ni Tino, ubos lahat. Walang natira. So, ganun. No? Palay, ang tawag doon, kalabasa, pakwan, inanod, baboy, manok, sobrang devastated, no? Yung mga pangyayari. Alright? So, ganun, no? So, maganda na sa ating, kinukonsider natin yung
payo ng Panginoon. Alright? Giving is what? Giving is gaining. So, minsan kasi, ang nasa isip natin ay tayo ang nawalan. Diba? Kasi iniisip natin, naka-budget na to eh. Ang dapat pala, bawat sa sahod tayo, mayroong nakatabi na para sa giving. As your income, yung sinabi kanina. So bakit siya sinatawag na giving is gaining? Sabi yan, at ito ang ibig kong sabihin. Ang naghasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang maghasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Sa 7, sorry. Ang bawat isa ay nagbibigay ayon sa pinapasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa 8, at kaya ng Diyos na pasanaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumasagana sa bawat mabuting gawa. So balikan natin yung 6. Ito, ang ibig kong sabihin, na naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay nag-aani rin ng sagana. So ito ay prinsipyo ng pagtatanim. So the more na marami kang inahagis na binhi, marami kang aanihin, of course. So isipin mo na lang, yung pagbibigay mo yan ay seeds. Kasi hindi naman sa lahat ng oras mayroon tayo. Darating din ang araw na nangangailangan tayo. So pag ang attitude natin ay marunong tayo magbigay, sumari mangyari sa atin yung mangyari sa ibang lugar. So tayo naman ang tutulungan ng Panginoon. But at this moment na tayo naman ay hindi nasalanta, tayo naman ang tutulong. Di po ba? Yan po ay seeds, no? Na patuloy na darating ang araw ay aanihin din natin. Di ba? Pag magaan ang ating kalooban sa pagbibigay, magaan din yung tulong. Alright? So para sa ating conclusion, be generous, no? Put God to the test. Yan, inahamon tayo ng Panginoon. Subukan ninyo ako. Try me. Ang ginamit dyan na word, no? Malakay 3 verse 10. Put me to the test. Try me, says the Lord. Sa ibang tradisyon, try me. Subukan ninyo ako. Alright? Ang sabi sa Proverbs 11:24, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Sa 25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. So yung tulong, no, na ibinibigay natin, na kung ano man, yan po ay nakakapag-refresh sa mga suliranin ng iba. Nagpapagaan, ibig sabihin. So, ngayon, ang ano natin, mayroon tayong avenue para gawin ang mga bagay na ito. O para natin may apply ang mga bagay na ito. Alright? Mayroon tayong gagawin na drive, no? LSBC, Operation Tulong para sa Palawan. Slides, please. Ayan. So, ang Palawan kasi ay nasa lanta, no? Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Yan ay sa Rojas, Palawan. Naka-schedule dapat siya sa medical mission sa February. But before that, ito yung sitwasyon nila ngayon. Sila ay sobrang binaha.
So yung gagawin nating tulong, yung sabi ni Pastor kanina, ang ating iglesia po ay maging sentro. Dito po dadalhin yung lahat ng makukolektang tulong, no? Any cash or clothes, noodles, water, lalo na ngayon kasi wala silang tubig daw doon. Potable water, inumin. So kumbaga, wala namang required na halaga or dami ng basta ay sama-sama, no? So, yan, initiative ng SB. Southern Medical Mission. Team, yan. Hindi pala Star. SB. So yun, so gagawin natin kahit clothes na yung diyan sabi nga canned goods, di ba? So anything na kasi isipin niyo baha yan. Talagang yung mga nila yan. So dito dadalhin sa iglesia din ipapadala doon sa Palawan via Philippine Air Force. Yan. Dadali natin doon sa Air Force. Okay? Tayo magsitayo, tayo magpasalamat sa Panginoon na maayos ang ating kalagayan. Hindi tayo masyado nasalanta, no? So yun yung part naman natin is tumulong sa iba. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli ni-remind mo kami, Panginoon, how you are a generous God, Panginoon. You have provided everything in us, Panginoon, lalo na po yung kaligtasan. Pero meron kayong mga alituntunin na kagaya nyo po na gayahin kayo na generous God, Panginoon. Ang willingness, Panginoon, ng puso namin na tumulong, kayo po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. At nawa makita namin, ginagawa namin ito dahil mahal namin kayo, Panginoon. Kayo mabuting Diyos na handa pong magpala sa mga tao pong may pusong magbigay, na hindi po nahihirapan or masayang nagbibigay, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang gawain nito, Panginoon, yung pong mga nasalanta ng bagyo, Cebu, Panginoon, Palawan. Kayo po ang magpala sa kanila, tayo po silang muli, Panginoon. At yung darating na bagyo, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, Panginoon, nawa po wala pong buhay na mawawala, Panginoon. Kayo po ang magpala sa umagang ito. Pagpalain niyo pong bawat isa. Ito sa mudalangin sa matamis sa pangalan pa ni Jesus. Amen. God bless everyone.